So today Saturday, no? Pag-usapan natin the issue sa mga nangyayari ngayon sa ano natin. Napakahirap ngayon ng mga sitwasyon dahil both side awayan ng politics. Hindi na natin maano talaga kung alin yung totoo o talagang sino ang nagsasabi ng totoo, dahil ang nangyayari ngayon sa ano natin ay hindi na natin maintindihan talaga kung ano yung mga tama na ginagawa ng politics sa atin. Tulad nga dyan sa issue sa sa 20 pesos na bigas na talaga naman kung tutuusin talaga, ang sabi lang naman noon talaga ni PBBM na yung 20 pesos pangarap niya na matupad sana. Pero ito kasi kabilang panig, talagang pagbalita pa lang na nauumpisa sa part ng Bisaya yung na 20 pesos per kilo ng bigas, talagang inano na kagad nung yung madilim na pangitain dun sa kabilang side, sa side ng mga Duterte, na kesyo nga hindi maganda yung bigas. Bakit hindi muna nila tingnan at saka meron bang nakapwesto sa gobyerno na parang against siya palagi sa mga gusto mangyari ng Pangulo, na para bang against siya, na dapat ay suportado niya dahil nga is vice president siya. Pero ang nangyayari dito kay Sara Duterte, parang nagiging siya, hindi naman sa pero palagi siya nakakontra in case na tumulong siya sa administration para sa ikaunlad ng taong bayan, pero andun pa rin siya na talagang against siya sa mga ginagawa. Although tama naman ang ginagawa, nakikita naman natin ngayon sa ating mga dalawang mata kung gaano ang development at ginagawa ni Bongbong Marcos para sa Pilipinas. So ang nangyayari ngayon dito sa bigas, nagiging issue tuloy na ang sabi nga nila na hindi nga raw maganda. Pero para sa akin, tingnan muna, kasi usually naman marami sa atin dito na sa middle class saka sa talaga makamasa na talagang hinahanap nila yung ganong mura. Although naman, bakit ang NFA 38 kilos, 38 per kilo, 36, 32, so NFA yun. Ngayon kung magagawan nga ng 20 sa ganong klase pa rin bigas, maganda na yun. Kasi naman ang naman natin hindi naman lahat na talagang umaano sa siguro ito si Sara, hindi nga siguro nasubukan niya kumain ng tig 40 pesos per kilo yan or 50 pesos per kilo. Ang lang niya, lang siya, makapagsalita lang agin sa gobyerno. At saka ito na rin si Amy Marcos, di ba, na naging team itim ang nangyari sa kanila. So para sa akin, dahil ako naman nabubuhay pa ako ng panahon ni Marcos, talagang naman lang time na yun, talagang ang si Apple Lakay ay talagang matindi ang yan, pagnanais na mapaganda ang Pilipinas. Noon ang Pilipinas ay talaga napakaunlad. Sinira lang ng mga sumunod na administration dahil mga oligarchs, inaano nila kasi na makapisto rin sila. Yun lang naman ang dyan Pero ang totoo, ang nagpapaunlad talaga ng Pilipinas ay ang pamilyang Marcos talaga. From the start pa lang, kung hindi nga siguro na si Apple Lakay, baka itong Pilipinas hindi inaapi-api sa ngayon. Walang mga OFW na magpapa doon sa ibang bansa na magiging trabaho magiging kasambahay sa ibang bansa. Siguro kung maaaring mayroong mga skilled worker lang pero kasambahay, kasi iniiwanan yung mga sarili ng anak minsan. Tapos ito na naman tayo ngayon sa issue na sana ang ingkis na makatulong si Sara Duterte, dapat siya, sumusuporta sa gobyerno dahil nga vice presidente siya. Pero ano nangyayari ngayon, para magkontra siya sa lahat ng ginagawa. Although nakikita ko rin naman sa edad kong ito, pero ang nakikita ko ngayon, parang nababago ang development ng Pilipinas. Talagang medyo nababago. Susunod mo lang yung mga ginagawa ngayon na yung build more.
although yung umpisa nga ni Duterte, pero ano naman nangyari sa atin, di ba? Nagkaroon na sa Dragon Wars, GK, parang napalulong ang Pilipinas nung time na yon. Napunta nga talaga sa itim nung panahon ngayon. Pero ngayon, ang nangyayari ngayon, mas maganda na ang nagiging sitwasyon ngayon. Maganda ang development ng Pilipinas. Kita mo yan. Kung susultihin tayo, si Cardinal Luis Antonio Tagle maging papayang, gaano ang may tutulong dito sa Pilipinas yan. Siguro lalago ang ating turismo. Mas maganda yan kung halimbawa maging Santo Papa nga si Luis Cardinal Luis Antonio Tagle. Napakaganda ng Pilipinas pagka nangyari yun, di ba? So sana hopefully naman na mangyari yun na talagang palago ang turismo, lalago ang turismo sa atin sa Pilipinas. Magkakaroon mga pilgrimage dito kasi ano nila kung saan galing si Cardinal Luis Tagle. Kaya para sa akin, parang ang takbo ngayon nagiging ng Pilipinas, magiging tiger ito sa kung saan Tiger City ang Pilipinas o bansa na talagang kikilalanin sa buong mundo palagay ko. Kaya sana naman itong mga yung mga DDS naman sana dapat tingnan nila kung may naitutulong ba si Sara Duterte. Si Sara Duterte, kita mo, di ba? Naging sekretary ng DepEd. Ano nangyari? Kaya siya nagkakaganon kung ano-anong issue ang inaano niya kay BBM dahil gusto niya lang pagtakpan yung mga kamalian niya. Yun lang naman yun eh. Wala nang iba. Kaya kung kayong mga taga-DDS, gumising kayo para at least alam nyo na nangyayari sa Pilipinas. Alam nyo naman kung ano yung tama at ano yung sinong gumagawa ng tama. So, si Sara wala namang ginawa pasimulan ng mapaupo siya ng kita mo ano nangyari sa DepEd, di ba? Kaya siya umalis nun sa DepEd, bigla na lang na umalis sa DepEd kasi nga nagkaroon na siya ng anomalya. Sana isipin natin kung talagang sino ang gumagawa ng tama, kung tama pa bang ginagawa ni Sara dito sa Pilipinas. Dapat nga yan doon na rin siya sumama sa Netherlands. Kaya pasalamat ako at si Digong. So pinagbayaran niya yung mga ginawa niyang kasalanan at paglabag sa batas na talagang marami naman naapit talaga nung panahon niya na wala naman nangyari, di ba? Ano man nangyari sa Dragon Mars? Wala. Ganun pa rin ngayon. Talamak pa rin ang droga. Pero sana naman anuhin na rin natin, timbangin natin kung talagang ako para sa akin personally at the age of 66, so mas gustuhin ko na ngayon ang administrasyon ng Marcos kasi medyo gumagaan ang buhay eh. Nararamdaman mo yan kung ikaw talagang open ka sa lahat ng mga opinion at saka sa lahat ng mga at talagang buksan mong isip mo kung ano talagang pagkakaiba. Ang laki na babago ngayon ng Pilipinas kung ikukumpara mo ng mga nakaraan na administrasyon na wala nang ginawa. Parang pinairal yung ang kailangan natin sana noon kamay na bakal, pero hindi naman kamay na bakal ang nangyari. Naghari-harian para isalba yung nila. Kita mo yung mga sa mga drug lords, kung sino drug of the drug lords, siyempre si Duterte kasi noon pinoprotektahan niya lahat ng mga drug lords tinatanggal niya yung mga maliliit dahil nga sila ngayon nasa likod ng malakihang ng drugs. So sana naiintindihan natin yon at saka yung mga DD sana naman gumising kayo at saka alamin nyo kung ano talaga ang totoo. Hindi yung kumakampi lang tayo na kahit alam natin na mali na, ba't hindi natin pairalin yung post-isip natin na sana maging tayo, maging alerto at saka alamin kung ano nangyayari talaga at saka ano yung totoo. Yun ang sabihin natin. Gusto nga natin kumita minsan sa mga vlog, pero ang importante yung ginagawa mo yung tama at saka binabalita mo yung tama kung ano talaga ang tama, di ba? Ika nga nakapiring man ang hustisya pagka talagang ang ginagawa mo tama. So although nakapiring yan, pero nakikita tayo yan hindi naman nag-aano yan na basta nakapiring lang ang katarungan ay nanggagaling sa puso mo. Ikaw mismo magpapasya kung ano ang katarungan, kung ano ang tama at ano ang mali. Sana
mabuksan ang isip nitong mga DDS na sumusuporta sa maling adhikain. Suportahan natin ang administrasyon para sa mga susunod na henerasyon na sa palagay ko na magiging maganda ang magiging takbo ng Pilipinas kung ang pahawakin sakali si Marcos. Kasi nakikita mo na ngayon andyan yung mga, ayan, kung iba-ibang presidente yung nanalo, mawawala lahat yung mga project ni Digong. Pero anong ginawa ni Marcos? Sinuporta niya dahil nanghihinayang siya sa pera ng gobyerno, sa pera ng taong bayan na nagbabayad ng tax. Kaya ang ginawa niya, tinuloy. Kaya build more. Ika nga, mas ginandahan pa ang inano niya. Hindi yung basta ordinary lang na kung anong ginawa. Yan sana ang magiging natin. Nabuksan natin ang mga isip natin na talagang natin kung ano talaga yung nangyayari sa atin. Na sana huwag naman sana magiging talaga kung ang issue talaga naman para sa akin, gisingin natin ang katotohanan at sana mamulat tayo sa kung ano yung totoo at realidad ng buhay at tingnan natin ang mga nangyayari kung talagang alam natin tama. Sana naman bigyan natin pagkakataon na maitama lahat at saka talagang gumulong ang magandang buhay sa bawat isa ng ating mga kababayang Pilipino. So, hanggang dito lang po. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat. Good morning at happy weekend to this Saturday. God bless us.